Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Ito po nga nasa ating screen ay isang malaking tarpaulin na isinabit po ng mga relihista dyan po sa gate ng Senado. At makikita po ninyo dito sa malaking tarpaulin na ito ang mukha ni Senator Joel Villanueva at Senator Jinggoy Estrada. Wala pong litrato ni Chis Escudero, pero may nakasulat din dito. Ayan Chis, hindi ko lang mabasa. Ano ba ito nakasulat dito? Wala kang, hindi natin nababasa. Flood control scammer, hindi kayo safe. Ayan po yung mga nakasulat dyan. Nangyari po ngayon yan, ngayong araw ng Biyernes, September 12. At dito po sa kilos protesta, iginiit ng grupo na dapat umanong panagutin at ikulong ang lahat ng umano'y corrupt na mga opisyal at kontraktor na sangkot sa issue ng flood control projects. Ito mga kababayan yung video. Yan. Kung saan makikita po natin na binabato po. Binabato po ng putik itong mukha ni Joel Villanueva at ni Jinggoy Estrada. Ayan mga kababayan. Ipi-play ko pero babagalan natin kasi baka maging graphic Mga kababayan, itong video ito, alam nyo naman sa YouTube napakahigpit. So, ayan mga kababayan, ayan So, binato ng itlog yung mukha ni Jinggoy. Ayan po ayan po yung nangyayari. Ayan, pinagbabato po ng itlog po. Itlog po pala. Ang pinambabato nila, hindi po putik. Doon po sa bahay ni Diskaya, putik po yung pinangbabato nila. Dito naman po sa Black Friday protest, dito po sa Senado, dahil nga po sa anomalya sa flood control, ay ang pinangbabato nila dito sa mukha ni Jinggoy Estrada at ni Joel Villanueva ay mga itlog. Ayan mga kababayan. Ayan po. Nako. Ayan mga kababayan, galit na po ang taong bayan. Dahil po sa pagkakasangkot ng matataas na opisyal dito po sa ating gobyerno. Pero inyo pinagkatiwalaan natin, ibinoto, inilagay ninyo diyan sa sa Senado para gumawa ng batas. Batas na pwedeng magpaangat sa ating bansa, batas na pwedeng umahon sa ating mga kababayan sa kahirapan. Pero ito pang mga ito, mga opisyalis ng ating gobyerno, ang napagbibintangan na umano'y mga magnanakaw, mga korap. Diba? So talagang talagang mainit po ang taong bayan dito kay Joel Villanueva at kay Jinggoy Estrada. Dahil po dun sa nabulgar ni Bryce Hernandez na itong si Joel Villanueva ay meron pong 600 million plus na alokasyon sa proyekto dyan po sa Bulacan. At okay sana yun Okay sana yun na bibigyan mo ng proyekto yung iyong minamahal, sinasabi niya, yung minamahal niyang probinsya. Pero mga kababayan ang nangyari, pinagkakitaan po. Sabi ni Bryce Hernandez, tumanggap umano si Joel Villanueva ng 30% na kickback o SOP. So sabihin na lang natin 600 million, ang sa kanya po ay 180 million. At ito naman si Jinggoy Estrada, may 355 million na alokasyon sa Bulacan. So kung 30% din ayon kay Bryce Hernandez, di ang total po niya ay 106.5 million. So grabe mga kababayan, itong mga perang ito na dapat sana ay napunta na lang sa pwedeng napunta sa edukasyon, kasi mga kababayan, binawasan nila yung budget para sa edukasyon, sa health, inilagay po sa mga infrastructure projects. Napunta po dito sa sa flood control projects. Yun naman pala ay kukurakutin lang. So galit na galit po ang ating mga kababayan. Tingnan ninyo. Galit na galit po at pinagbababato itong mukha ni Jinggoy Estrada at netong ni Joel Villanueva. Ayan
Oh. Sa harap po yan ng Senado, mga kababayan. Oh. Nakakahiya. Nakakahiya po ito, mga kababayan. At nako, kasabay po nito ay meron din po nangyayaring mga kilos protesta sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa. Ito po, silipin natin yung nangyayari po dyan sa UP. University of the Philippines, mga kababayan. Ang nangyari po dyan, sila po ay nag-walk out, naglabasan po sila at sila po ay nagprotesta dahil nga po yung pondo na dapat ay napunta sa edukasyon ay nawala po dahil po sa korupsyon at mga anomalous infrastructure projects ng gobyerno. Ayan mga kababayan. Sa UP po yan. Naglabasan po yung mga estudyante. Nakakatakot po. Baka sana wag naman na matulad tayo sa Indonesia at sa Nepal. Ayan mga kababayan. Tingnan pa natin yung iba. Iba naman po ay nandyan po sa EDSA. Ito naman po yung nandyan po nangyayari sa EDSA Shrine. Nagsama-sama iba't ibang grupo para sa isang protesta. Galit na po kasi talaga ang taong bayan sa nangyayari sa ating bansa. Ayan po yung sa EDSA. At maging sa iba't ibang eskwelahan, mga kababayan, nakita ko kanina sa PUP. So, ang dami ko pa nakikita mga nangyayaring mga rallies, pero dapat maging tayo, mapagmatsyag tayo, maging alerto tayo kasi baka yung nakikita natin ay mga luma ng mga pagtitipon. So ako, tinitingnan ko rin kung ito ba ay ngayong araw na ito o nung mga nagdaang araw pa. Ito pa mga kababayan. Ito yung nakita ko naman, kaganapan daw sa PUP. Guys, i-connect nyo nga ako kung ito po yung nangyayari ngayon o luma na itong video ito. Wala po kasing mga date na nakasulat Basta ang sabi, ito ang kaganapan ngayon dito sa PUP. Galit na raw ang mga taga-PUP. Alright. Ito po yung sa UP Diliman mga kababayan, yung walkout nila. Alright. So sila po ay, ito po, 3,000 estudyante, faculty at staff ay nagsama-sama po. At nanawagan na i-condemn po ang widespread and rampant corruption across all levels of government. So ito raw po ang pinakamalaking walkout na nangyari po sa Diliman since pandemic. Ayan po. Ayan po yung ating mga kabataan. So may balita ako mga kababayan na ito ay itong mga protesta ay hanggang sa araw ng linggo. So tuloy-tuloy. Ngayon po Biyernes, Sabado, Linggo. So yun po yung nababalitaan ko. So yun po update natin. Galit na po ang taong bayan. Lalong-lalo na dito sa dalawang senators natin. Dapat kasi ito sila ang nagiging halimbawa. Tapos ngayon sila pa ang nakikitaan ng pangungurakot. So sana dito po kay Senator Jinggoy at Senator Joel Villanueva, dapat po magpaliwanag po kayo. Magpaliwanag kayo sa taong bayan. Patunayan ninyo na wala kayong sala. Ayun, galit na galit po ang taong bayan Binabato na po kahit po sa tarpaulin makikita po ninyo yung panggigigil ng taong bayan. Dahil po sa anomalya yan po sa flood control projects. So ilan po muna update natin at kapag meron pong importanteng kaganapan, mga breaking news ay agad-agad ko pong ibabalita sa inyo. So for the meantime, ilan po muna, basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toits sa iba po pong updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.